Alam mo yung parati nilang default answer na dahil sa Duterte. Dahil sa Duterte. Ay nakatatlong taon na ho. Kasalanan na naman ng Duterte, mga kababayan. Oh. Lahat ng problema sa bansang ito, kasalanan ng Duterte. Ingunguso, mga kababayan, ni Claire Castro. Ang Marcos. Bakit ba parating ang biniblame Duterte? Huwag ho tayong Duterte. tumingin sa noon. Oh. Ang problema ho natin ngayon, no? Kasi yung noon, natapos ang Duterte with the highest historical approval and trust rating. Tapos na po yun. Bakit ba parating Umabot ng 92%, mga kababayan, ha? Kay Tatay Digong. binabalikan yun? Dati. Tingnan natin ngayon. Kasi ang problema natin yung ngayon. Hindi yung noon. Opo, sa survey niyo po, Bakit ma'am, mo ginaganon? Kasi politika. gaano Duterte na lang lagi ang may kasalanan, mga kababayan. po kadelikado na isang liderato po, ma'am. Mm. It's either hindi tumatanggap sa realidad or mabagal tumanggap sa realidad. Halimbawa, kagaya po dito sa ekonomiya natin. Minsan nang may taga-gobyerno nagsabi na nawalan na tayo, no? Yung exchange natin dahil nga sa issue ng korupsyon, trilyong piso. Binawi Trilyon? ito, no? Fake news daw. Tapos may lumabas na naman itong dating BSP official, sinabi niya meron siyang mga sinasabi na 3 trillion pala na yung nawala sa atin. Sa stock market, mga kababayan, malaki na talaga ang nawala. Lalong-lalo na ngayon. Tapos magdidepensa na naman itong Depensa na naman. Palasyo naman. Kasalanan na naman ang Duterte. Ganda. Tapos at the end, meron na naman tayong maririnig na tulungan natin si Presidente na maiahon yung ating ekonomiya. So, kumbaga, Magkaisa na daw, mga kababayan. parang either hindi tumatanggap sa realidad kung may mga puna or mabagal sila, kagaya dito sa issue ng korupsyon. Matagal na nagbabanggit si former President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, yung issue sa budget, yung issue doon sa sino yung nagkocontrol sa budget, after pa ng ilang taon or ilang buwan doon patatanggapin, tapos yung ganun, ma'am, gaano kadelikado yung ganung klase ng Gaano liderato? kadelikado? Magtatagal ba tayo? Uunlad ba yung ating bansa sa isang parang, alam niyo Ay, Diyos ko, Lord. Hindi uunlad, mga kababayan, habang andyan yan si Bangag. Itaga nyo sa bato. Never aahon ang Pilipinas hanggat si BBM ang presidente. Tapos may balak pang maging diktador, mga kababayan. Another 20 years of Marcos regime. Na 3 years pa lang tayo, ha? Ultimate disaster na ang napala natin, mga kababayan. Lahat all-time low. Piso natin kumpara sa mga kababayan? Sa dollar. All-time low. Growth to GDP ratio. Baba. Ang stock market natin, mga kababayan. Matindi ang pagbagsak. Lord, moral ng Pilipino all-time low din at saka turismo. parang ma'am, parang hindi siya organic, yung parang Ang all-time high lang, mga kababayan, ang nakawan sa gobyerno. All-time high. tinatabunan, artificial na pagtabon. Halimbawa, kahapon, meron na naman inilabas na bumagal yung inflation, yung mga ganun. mga So, ang nakikita ng tao nonsense, pa, mga kababayan. hindi na- Alam nyo kung na mga kababayan ang ginagawa ng Bangag administration na ito? Niloloko na lang tayo sa news, mga kababayan, at saka sa survey. Lalong-lalo na yung Okta Research at saka RP Mission, mga kababayan. Lahat lokohan. tumataas yung presyo, pero sa realidad, mataas pa rin yung presyo ng mga bilihin, Prof. Oo, pag tiningnan mo, Admar, talagang saan tayo pupulutin ito? Sa tingin ko, hindi tayo makaka-recover. Hindi na makaka-recover. Kasi ang nawala yung tiwala tiwala ng mamumuhunan na tagalabas, tiwala ng mga negosyante dito. Nakita mo, hindi nag-e-expand ang business. Wala kang nakikitang, at pag hindi yan nag-expand, may impact yan sa trabaho. Pag nagkaroon ng problema sa trabaho, may impact yan sa sweldo. Chain reaction So, it has to Chain be reaction. stop, and it has to be solved. And the only way really say enough is it. Because the other option is really something that we do not want to happen. What is the other option? Kasi if that happens, at hindi maganda ang landing, kawawa ang bansa. Yung kudita? Yan ba ang isang option? Tatanong lang tayo, ha? Kawawa ang mga Pilipino. Babalik na naman tayo dun sa cycle ng boom and bust ng development sa ating bansa na
hindi na yan kakayanin Ang pinakamaganda talagang solusyon mga kababayan is pag-resignin na lang yan si Bangag. ng Pilipinas kasi yung ibang bansa bumibilis. Nakita mo ang Cambodia, nakita mo ang Vietnam. Oo. Saan tayo Tayo mga kababayan, no? Tayo ang nanguna dati mga kababayan sa ASEAN. Ngayon, andun na tayo sa huli mga kababayan. Pati yung Vietnam dati. Malayo-malayo yung Vietnam kumpara sa atin mga kababayan. Ngayon, andun na lahat sa kanilang mga investors. pupulutin? Sri Lanka? Nako. Pero ang may, Diba mahirap? ang may kasalanan pa rin ito, ma'am, mga Duterte. O ayan na naman ang kanilang mga kababayan. Yung kanilang palaging baraha. Duterte kasalanan. Well, hindi na. Alam mo yung parati nilang default answer na Default answer. Tutuloy na naman mo yung Duterte. O tapos ang nguso ni Claire Castro talaga mga kababayan talagang tumutulis kapag sinasabi niya yan mga kababayan na kasalanan ng Duterte. Duterte. Sus Ginoo, ay nakatatlong taon na ho ang Marcos. Bakit ba parati ang bine-blame Duterte? Huwag ho tayong tumingin sa noon. Pareho din kay Panot mga kababayan noon, Ninoy Aquino. Ay, Noynoy Aquino. Boy Sisi din yun mga kababayan. Laging kasalanan ni Gloria o siya walang kasalanan mga kababayan. Ito rin si Bangag, the worst president ever. Tapos the second worst si Panot. Ang problema ho natin ngayon, no? Kasi yung noon, natapos ang Duterte with the highest historical approval and trust rating. Tapos na po yun. Bakit ba parating binabalkan yun? Tingnan natin ngayon. Kasi ang problema natin yung ngayon. Hindi Ngayon yung ang noon. ating problema. Sa survey So niyo po, bakit ma'am, mo ginaganon? Kasi politika. Wala na kasi silang masagot mga kababayan kaya na lang. Isisi kay Duterte. Period. yung SW's Pulse Asia, halos magkakapareho. Dismayado. Mas mataas pa rin si VP Sara Duterte. So, Tapos ang Okta Research mga kababayan, gunggong na rin mga kababayan, grabing twisting mga kababayan. Sa kanila, Marcos pa rin mga kababayan ang bida. Sino pa ba naniniwala kay Marcos mga kababayan? Baliw na lang siguro ang sumusuporta kay Marcos. Promise. Ang mga naniniwala at nagiging loyal pa rin kay Marcos mga kababayan, buang na. Baliw. Mga siraulo mga kababayan. Kung sa social media, marami silang nagko-comment, I love Marcos. Pero mga chat GPT yan mga kababayan. Mag-actual kayo, lumabas kayo, magtanong kayo mga kababayan kung believe pa rin kayo kay Marcos. Ang magsasabing magaling pa rin si Marcos, pansinin nyo yung panga. Yung ngiri din yan mga kababayan, sila ulo. Yan ang sasagot na I love Marcos. Kaya yung mga survey, variable yan. kumbaga parang actually last administration, lahat ng mga pumupuna, kumbaga yung mga alam niyo na yung klase ng mga pagpuna, pagbanat sa kanya tungkol dun sa EJK, parang na-immune na yung mga tao, hindi naniniwala kasi mas Hindi na more sila dun sa tumatalab. serbisyo na nararamdaman nila, nakita nila mga proyekto na yung sinabi, tsaka yung sinabi ng Pangulo, gagawin ko ito, nagawa niya, mataas yung grado. Ngayon, kabaliktaran na sa gitna ito ng mga pagbanat pa, kung anong klaseng paglilihis, pero parang hindi sila nagpapalit ng kanila pong strategiya o propaganda, ma'am, para mapabango yung Bangag kanilang pangalan. Nagnag. Sa tingin ko wala na sa governance mode parang day-to-day crisis ang nangyayari kasi wala kang yung erosion ng trust ganun. Wala na mga kababayan sa Mindanao. Sa Mindanao 3% na lang ang trust rating ni Ngagva mga kababayan. Sa 100 mga kababayan, 3 na lang. At sigurado tayo, yung 3 iyon mga kababayan, yun yung parang ngiwi na mga kababayan din. Ngiwi kung mag-isip. Lamang. So hindi ko alam kung sino ang nagtitimon at kung sinong ayusin natin ito, ganito ang gawin natin. Wala. At kahit yung mga cabinet parang naghihintay lamang. 'Di ba? Naghihintay lamang sa order ng Pangulo. Kaya nga. And then wala pa nga daw mga kababayan, sabi ni VP Inday na yun talagang si Marcos mga kababayan. Parang walang kwenta talagang leader sa gabinete mga kababayan dahil hindi man lang nagtatanong mga kababayan na anong update? Ano nang mga ginagawa nyo dyan? Wala!
Hindi daw nagtatanong, bahala na si Batman. Yan ang sabi mismo ni VP Sara, mga kababayan. Masamang pangitain yun. Masama! Kasi, ang daming problema. Baka may ibang bumubulong echo chamber, mama, bumubulong lang sa kanya na maganda yung ginagawa mo. Oh, yan ang nangyayari, mga kababayan. Niloloko nila ang sarili nila. At naniniwala rin sila sa kanilang sariling panloloko, kasinungalingan, mga kababayan. Yan ang nakakatawa. Ayun nga ang problema, Admar. Yung mga bumubulong. Bumubulong kay Sinasabi, bonggang "Okay lang bongbong." yan, go on. Tapos pag may negative, ayaw nilang mapakinggan yung negative. Alam mo, Kapag may yun yung- negative, mga kababayan, ipapakulong nila. Oh. pag maraming pumupukol sa'yo, ibig sabihin may problema. Kung isa lamang ang pumupukol sa'yo, Eto, pati na ang business sector, mga kababayan, ha? Pumupukol, ha? Oh. o ayun, politika. Pero pag marami, at nakikita mo sa manifestation ng stock market, ng peso US foreign exchange, nakikita mo sa presyo ng bilihin, those are markers that are Pati mismong mga negosyante, mga kababayan, Philippine Chamber of Commerce, nagreklamo na. Umayos ka, Marcos. Oh, yan ang kanilang mensahe, mga kababayan. Dahil luging-lugi na sila. very, very important for governance. Ang problema ng administrasyon na ito is how do I arrest? Oh, paano ko papahupain itong mga issue sa halip na, mga kababayan? Simpleng solusyon dyan, magtrabaho kayo ng maayos, galingan ninyo, wag kayong magnakaw, wag kayong mangurakot, wag kayong mang-abuso. Hindi nila kayang gawin yan, mga kababayan, kaya hindi talaga huhupa ang mga isyong iyan. Hindi nga yan issue, kundi sitwasyon yan ng ating bansa ngayon, mga The kababayan. erosion of the trust. From multisectoral na, ha? Hindi lang mga kritiko. Kaya nga sabi ko, wala kayong nag-iisip dyan. How do I arrest Multisectoral. this slide? Hindi po ba, ma'am, yung sa problema ng korupsyon, ang lumalabas pa na nakikiisa sa paglaban ng korupsyon? Pati itong mga kababayan, no? Pati na nga taga Ilocos, mga kababayan, mga Ilocano, wala na! Wala nang trust sa kanya, mga kababayan. Wala na rin suporta na nakuha si Bangag. Tingnan nyo, pinakamalakas sa Ilocanong mga kababayan. Supporter niya, Chavit Singson. Nilaglag na siya, mga kababayan. Sinabihan pang bangag. Ayon pagpataalam daw ni Chavit, mga kababayan, bangag daw si BBM. Base lang din sa kanyang nakuhang info. Yan talaga sabi ni Chavit, ha? Saglit lang. Ikaw yung leader, ito yung reklamo ng pinagsisilbihan mo, tapos parang sasabihin mo, nakikiisa ako sa inyo laban sa korupsyon. Eh, di po ba Kalokohan. And then, siya nga ang nirereklamo, mga kababayan. Tapos, kiisap ka pa? Ano ka? Hudas ka? Ano ka? Nambubudol ka na naman, animal? Pal yan sa kanya, ma'am, na parang wala kang nagagawa kasi ito yung problema. Lahat kami nagkakaisa na, nagkaliwat kanan na yung rally, yung mga polis ninyo at yung mga taong bayan Ang problema din, mga kababayan, parang mayroon din silang mga budol na rally. Ini-infiltrate nila ang mga rally, mga kababayan, dahil doon sa kanilang grupo, hindi naman nila na huwag kayo sumigaw ng Marcos resign. kakabangga. Gumagamit sila ng mga bayarang mga ralista. Merong recent na statement ito si Pambari 4, governor ng Cebu, yung sinabi niya na 26 billion pero flooded to the max pa rin. Nagbigay ng pahayag yung taga Palasyo na kabilang sila sa nakakaramdam ng ganong klaseng galit. Yet sila yung nasa Pati daw sila, mga kababayan, galit na rin, Diyos ko Lord. Sa iyo nga kami gagalit, tapos sasali ka sa nagagalit sa iyo sarili, animal. posisyon. Parang, di ba mas lalo yung mas nakakainis sa taong bayan na saglit lang kayo nandyan eh. Ito yung frustration, ito yung galit. Parang namin, nangungutya, tapos sasabihin mo, parang na kababayan, nang-good time pa. Parang bata, mga kababayan, kung hindi bata, isip bata. Nakikiisa ka sa amin, hindi namin kailangan yung pakikiisa mo. Kailangan namin yung solusyon dito sa problema namin. Yes, Admar, PR ang solusyon nila lahat. Optics and PR. Image handling. Hindi ho yan ang importante ngayon. Yan siguro pang eleksyon. At alam mo, kaya ang taong bayan ayaw na makinig dito sa mga pinagsasabi. Magkaroon ka ba naman ng isang barker na katulad ng ating BFF?
Si Auntie Claire Barker, attack dog mga kababayan. Wala lahat talaga mga kababayan sisi sa Duterte. Paniniwala ka ba dyan? Ang default, una, nakikipag-away. Pangalawa, iba ang datos. Pangatlo, Iba ang datos talaga. Hindi niya alam kung hindi niya pa nakausap ang Pangulo. Pang-apat, biglang babanat. Nagsasalita, Ang mga kababayan. na talagang ako'y sukang-suka sa Hindi pa niya alam mga kababayan ang sagot, sumasagot na. Hindi pa natatanong si Bangag mga kababayan, mayroon na siyang sagot. Parang may telepathy silang dalawa, pareho talaga ng ginawa utak. niya. Mm. Ay, sa ASEAN, nagsalita siya tungkol sa mga Duterte being pro-China. Sa ASEAN. Sa Using ASEAN the pa. stage of ASEAN. Mm. Mahiya naman kayo. Mahiyak ka naman. Yung politika nating internal, huwag niyong dalhin sa ibang bansa. Huwag mong gamitin. Oh, yan mga kababayan, no? Yung away politika mga kababayan, dapat dito lang yan sa loob ng bansa. Pagdating sa mga kababayan, sa labas ng bansa, isang tabi na yan. Parang nanghahanap pa nakakampi si Bangag mga kababayan na, please, fight with me, laban dito sa mga Duterte. Yung podium, at Yung tuloy mga kababayan, yung litrato sa ASEAN. Litrato pa ni Tatay Digong mga kababayan. Dahil ayaw nila mga kababayan ng yung itsura ni BBM laging nakangiwi mga kababayan. Pangit sigurong tingnan doon sa big screen. at saka yung venue ng ASEAN para tirahin ang dating Pangulo. Alam mo, Hindi lang ang dating Pangulo, pati ang China. Siniraan ang China and then later on nakikamay ang Bangag. napakahirap maging Pangulo sa Pilipinas. Binigay ng bawat Pangulo ang 6 na taon ng kanila. Except kay BBM mga kababayan, parang nung panahon niya, parang pinagsilbihan siya mga kababayan talaga. Hindi nagsisilbi. Siya ang pinagsilbihan. Serve me. Parang ganyan na talaga ang nangyayari. Ilang buhay. Tapos ganyan-ganyan ang gagawin nyo. Yun lang yung nakakalungkot kasi each president does it in a different way. They go out of the presidency knowing that they tried their best. And yet you have this attorney who would often and by default often say dahil Kasalanan ng mga Duterte. mga Duterte. Don't you have others to blame? Wala. Except ng sarili mga kababayan. Kasalanan ng lahat except sa akin. Sila ang presidente. Itong administrasyon Bangag. has no fault? Wala. Papunta na nga sa paputi. Ano ba yung papunta na sa paputi? Walang bahid ng kasalanan ng putik. Yun ang hindi ko maintindihan These people are living in dreams and love. Guni-guni. Nasa alapaap pa mga kababayan, fly high, butterfly. Bakit kaya high? Yung laging high. At ang kawawa dyan, ang taong bayan. Isipin nyo ang taong bayan. Isipin nyo ang nagbigay ng mandato sa inyo. Kami yun. Ang taong bayan. Diba? Tayo yun. Nag-improve ba ang buhay namin? Wala. 3 years of your governance? Ay, Lumala. And yet, di ba, hindi sila nagbabago ng panliliwanag, hindi sila nagbabago ng pang-iinsulto, hindi Paulit-ulit sila lang mga kababayan yung mga ng sinasabi. pagtrato sa Pilipino na tanga at bobo. Ginagago tayo mga kababayan. Ginagago tayo ng Marcos administration ito. Alam na ho namin Ang amin lang hinihintay namin. Sino ang kaya mong pakulong? Sino ang kaya mo ba maging accountable? Nakikita natin, he can't. Opo. Siguro ma'am bilang panghuli, marami pong pinagdadaanan ngayon yung ating mga kababayan. Meron pang panibagong bagyo na papasok. Super typhoon din po yan. Sa gitna po ng isyong ito, may problema tayo sa kalamidad. Pinaka-vulnerable tayo. Uy, mabuti naman mga kababayan. Praise the Lord, praise the Lord. At humina yung bagyo mga kababayan na disperse. At ang sabi mga kababayan, parang nung dumaan sa Sierra Madre, doon na mga kababayan parang na-disperse ang bagyo. Hindi natin sure mga kababayan kung Sierra Madre, pero ilang beses na yan mga kababayan. Ang expert ang sabi na wala daw kinalaman, pero ilang beses na yan mga kababayan. Kapag napupunta na yung super typhoon mga kababayan, dumadaan sa Sierra Madre, parang nadi-disperse. Pero yung mga expert, hindi pa rin naniniwala. Pero marami ang naniniwala mga kababayan na talagang mayroong hiwaga dyan sa Sierra Madre.
Parang pinoprotektahan tayo mga kababayan. Yan, may problema pa tayo sa isyong political, may problema pa tayo dito sa geopolitical, mayroon pa tayong problema dito sa ekonomiya. Ano na lang po yung huling mensahe nyo sa ating mga kababayan po sa ngayon, Prof? Well, siguro, Admar, Admar! Kumusta na pala yung kaibigan mong ex-friend mo na si TP, 'di ba? Kasama yan ni Admar dati sa sa Balitaktakan andun pa sa SMNIC Thinking Panot mga kababayan. nahabaan ng pasensya eh. Umabot na sa kasukdulan. Sukdulan! Ako nananawagan na lamang sa liderato. Kung mahal mo ang Pilipinas, Step down. Hindi niya mahal. Ang sabi nga mga kababayan, no, parang sinasadya lo talaga na parusahan tayo mga kababayan dahil parang anong tripping ni BBM mga kababayan. Parang mayroon siyang gusto niyang gantihan yung nangyari sa kanilang pamilya mga kababayan dati na nasipa sila. Ito na ba daw ang ganti ng mga bangag? Ganti ng mga Marcos sa pagsipa sa kanila mga kababayan nung People Power 1? Yan ang espekulasyon ng ilan eh. Talagang sinasadya daw nangingagva mga kababayan na pahirapan ang Pilipinas, ilugmok ang Pilipinas bilang ganti. Diyos ko Lord. gawin mo ang tama. Silbihan mo ng tama ang bawat Pero Pilipino. para sa atin para sa atin, wala, ganyan lang talaga si Bangag mga kababayan. Yan lang talaga kanyang performance. Magaling lang mga kababayan, mambudol. Oh. Tapos, wala talagang abilidad mga kababayan. Walang abilidad Ngayon, mamuno. kung hindi mo mahal ang Pilipinas at kaya ka lamang naandito dahil gusto mong isalba ang imahe ng Marcos, siguro mag-isip ka. Katulad ng tatay mo, nag-isip. Mag-isip ka Hindi ngagva. natin kailangan ulitin ang kasaysayan. Kailangan mo lang isaisip, ano ang mabuti sa bayan ko? Ano ang maganda sa bansa ko? Wala parang walang mga mga kababayan. Wala talagang concern. Ang sa kanila lang, habang kami nandito, samantalahin na natin ito. Dahil minsan lang tayo bumalik sa pwesto, ganyan lang. Paano ako mamumuno na pinagdududahan ako? So, siguro a lot of introspection. Papasok ang Pasko. Sa tingin ko, hindi magandang Pasko ito sa Pilipinas. Oo, hindi Pero, Parang ang nangyayari ngayon mga kababayan, parang ang bagal ng panahon mga kababayan. Gusto nating mag 2028 na maalis na yan si Bangag mga kababayan. Ngayon, parang, pati every second, every tick ng mga kababayan, orasan, parang ang bagal. Ang bagal. Na bawat segundo, hindi tayo mapapakali dahil nag-worry tayo mga kababayan. Ano na naman ang gagawin ng mga bangag? Ano na naman kababuyan? Oh. Malayo pa ang 2028. Every second of every day mga kababayan, parang hindi maaalis sa ating isip na mag-alala kung ano na namang kababuyan ang gagawin ni Nangagva. kailangan siya mag-isip kasi ang solusyon nasa kanya eh. Resign. Yan lang. Ay, wag mong hintayin ang solusyon manggaling sa taong bayan. Nakakapadlubo dahil napakalaki po ng budget nito. Maririnig na natin, magbubukas na naman ng panibagong klase ng tax. Oo nga mga kababayan, no? Nagpe-prepare na pala sila mga kababayan ng budget para sa 2026. At dito mga kababayan, hindi pa rin naalis mga kababayan yung mga pakain sa mga buhaya. Lord. Tapos kulang, 'di ba? Kulang ang ating kinita dahil maliit na lang ang pumapasok sa atin mga kababayan yung income natin. Tapos ang laki pa ng bayarin natin sa utang. Eto mga kababayan ngayon, ang nangyayari? Uutang na naman sa mga 2.7 trillion pesos mga kababayan, the biggest single na mga kababayan sa isang taon na utang in history, Philippine history, si Bangag under Marcos administration. Grabing utang mga kababayan. Tingnan natin na stricto sila sa pagkukuha ng tax, pero yun nga, pagdating naman doon saan napupunta yung tax namin. Tapos isa pa yung mga kababayan, no, kanyang mga tauhan ngayon ni Bangag under na yan sina Recto mga kababayan, mga salot, mga salot mga kababayan, no. Grabing salot. Maririnig pa natin na i-justify pa yung pagbendalo. So pwede rin ba nating ibendalo? Bendalo pa mga kababayan, bendalo. Pwede ba namin hindi na lang kami Sabi pa ni mga kababayan Boying, pwede naman legal ang yung tax avoidance. Siya na mismo mga kababayan, nagsabi na okay lang ang tax avoidance mga kababayan. Siguro yan ang gawain niya.
No? Si Bendalo, mga kababayan. Bendalo. Muna magbabayad ng Mm. moratorium muna kami sa pagbabayad ng tax kasi Mm. parang hindi nyo pa nagastos ang tama yung una naming ibinayad na tax. Kung pwede lang, Prof. Oo. Kaso lang, ano yan makakasuhan ka. Pero kung sabay-sabay lahat, wala. Bagsak din ang Pilipinas, mga kababayan. Delikado din. Pero ang advice natin, mga kababayan, isa lang naman ang problema talaga, si Bangag, mga kababayan. Kung pwedeng hindi mag-suffer ang ating bansa, mga kababayan, ito si Bangag kung talagang may pakiramdam pero wala step down na siya. At saka marami nakakaasar dyan, no? Nakakaasar. Systemic. At parang ninonormalize. Hindi pa pwede ang korupsyon ay normal sa isang bansa. Hindi pa pwedeng nakagawian na eh. 'Di ba? Hindi pa pwede 'yan. Hindi rin pa pwede na ang politiko nakasawsaw sa pondo ng bayan. Kasi makikita mo naman anong epekto sa atin. Parati ko naririnig nung 19 Congress na sinasabi sa mga freshmen, stay with me and I will make you a millionaire. Billionaire. Sama-sama tayong magiging milyonaryo. Diyos ko, Lord. Galing mismo sa bunganga ng mga kababay First Lady. Sama-sama tayong magiging milyonaryo. Diyos ko. Tingnan nyo ang utak nila, mga kababayan. Walang ibang inisip kundi ang paano magpayaman. Hindi na kayo nakontento? Hindi naman ang pagiging public servant ay equivalent sa kita mo, no? Kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, kumita sa pag yan pamamagitan ng niloko pagnanakaw. nyo, yan ang epekto. Ang serbisyo, napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, magagalit ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ang gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, maghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ng pamilya. Ano nangyari sa mandatong binigay mo sa gobyerno? 'Di ba may social contract tayo eh. Nag-agree tayo na sige, hindi namin gagamitin itong aming karapatan, ibibigay namin sa gobyerno para kayo ang magbigay sa amin ng serbisyong dapat. Yaan ba sa mga larawan na yan, nakita mo ang gobyerno? May serbisyo ba? Yun ang nakakalungkot. Nakakalungkot. Opo, no? At ang nakakalungkot, isa rin mga kababayan, sa mga ay nabudol tayong lahat. Akala natin continuity. Akala natin sama-samang babangon, pero bubangag. ng ating mga kababayan, kung saan yung mga hindi binabaha, abay doon sisipunta yung mga nag-iimbestiga. Oo nga, Kung saan ay, hindi naman sinasabing hindi binabaha ang Davao City. Binabaha siya. Pero yung yung talagang recent, mga kababayan, na baha. Ang Cebu, dapat yun, mga kababayan, ang kanilang unang pinuntahan para unang makumpuning, mga kababayan, kung mayroong problema dapat kumpunihin. Wala hindi kagaya ng frustration ng iba sa ating mga kababayan. Tapos pa daw, mga kababayan, yung rock netting, sa halip na intact, mga kababayan, for the longest time, tinubuan na nga ng mga kababayan, damo. Dahil mga kababayan, wala na talaga nag-landslide, hindi na nag-landslide. Anong ginawa nila? Parang sinira nila, mga kababayan. Pinunit ang mga rock netting para una ng sample, and then nung mga kababayan, matapos silang punitin, ayun, lumaki ang sira, mga kababayan. Parang napunit na damit ba na may punit na kaunti, tapos later on lumaki ng lumaki. Pinunit nila, nasira tuloy, mga kababayan, ang integrity Sa iba't ibang bahagi ng bansa na once na bumaha talagang pangmatagalan. Kumbaga sila pa nga, kung makikita nyo po sa social media, yung mga taga Davao mismo ang nagdedepensa doon sa kanilang mga flood control project. Unlike iba, no? Iba sa mga kababayan sa ibang lugar. Sinusumbong nila talaga, mga kababayan. Ito, sinisisi ang gobyerno. Pinapakita nila, mga kababayan, kung saan ang may anomalya. Sa Davao City, mga kababayan, wala silang nakita na anomalya. And then, ang mga tao, mga kababayan, dumidepensa. Dahil alam nila na
wala talagang kababuyan mga kababayan. Hindi kagaya doon sa sa Bulacan, Maynila mga Sa kababayan. ibang lugar na saglit lang, may flood control project pala dito sa aming lugar pero di namin naramdam. Hindi alam. Yung iba, mismo mga Dabawenyo ang nag-kokomento at nag-justify na maganda yung resulta ng flood. Nakita nyo yung mga kababayan, si Magalong nag-interview kunwari. Anong dito? Anong nangyari? Nung sinabi mga kababayan na yung mga bagong flood control na nasira. Mayroon kasing portion mga kababayan na nasira. Kaunti lang, mga 3 dipa lang. Sinabi niya, yan kasi gawa yung Marcos na yan. Under Marcos administration na yan ginawa. Umalis si Magalong. Stop it. Nag-walk out mga kababayan nung narinig niya na gawa na pala ng Marcos administration. Control namin dito. Tapos, every time na merong lumabas na balita na kesyo ganyan, yung grabe yung mga pagbasa Davao City, kung babasahin mo yung comment section po, Prop, maraming mga taga Davao City ang nagdedepensa doon sa kanilang mismong Kahit saan naman talaga mga kababayan may baha. Yang Davao, ang laki niyan mga kababayan. Bumabaha dyan pero hindi kagaya ng sa ibang lugar mga kababayan. Dyan, humuhupa. Kaya nga, dapat bigyan pa rin ng pondo mga kababayan dahil lahat naman na lugar bumabaha, lalong-lalo na ng Davao City. Ang laki ng land area mga kababayan. Anong ginawa nila? Tinanggalan ng pondo mga kababayan. Wala nga sa top 20 last year ang pondo sa flood control dyan sa Davao City. Tapos sasabihin nila, bakit bumabaha pa rin? Wala nga, hindi binadgetan ng Bangag administration. lugar. Ibig sabihin, satisfied sila sa naging trabaho. Pero, yun nga. Yan kasi mga kababayan, national project kasi yan. Kawawa din ang Davao. Dahil, kung sana mga kababayan, yung income ng Davao sa kanila lang hindi na pinibigay sa national government. Mayroon sanang malaki improvement dyan mga kababayan na talaga significant na tuloy-tuloy ang paglago. Ang problema kasi mga kababayan lahat ng income ng Davao ibibigay sa kay Bangag National. And then, ibabalik mga kababayan, barya-barya na lang. Kaya mamakaawa ka pa mga kababayan para mabigyan ka. Samantalang number 1 ang Davao City sa may pinakamalaking koleksyon mga kababayan ng buwis. Efficient masyado. Talagang lumago ang ekonomiya dyan mga kababayan. Efficient ang collection ng buwis at marami na ang negosyo. Tapos wala nga hindi binadgetan yung mga mga kababayan, yung mga existing na project, mga flyover, sinabutahe. Bakit andoon ang mga investigador doon sa area Mga na yun at bakit wala doon sa top na mga pinondo? Wala natin din si Magalong. Bakit nakipagsayaw na rin dyan mga kababayan si Magalong kay Bangag? Tapos yun ang malimit na binabaha. Alam mo nung sinabi niyang meron natapos na yung flood control na 5,500, ang lumalabas 8,000 plus So, kung in-announce niya yung 5,500 ng 2024, 2024 mga kababayan. 2 years pa lang siya 5,000 na ang nagawa daw, grabe, o 5,000 ang nanakaw. 4. Kalagitnaan ng taon. oo. Di ibig sabihin, yung mga 2,000 something na umpisahan nun, siya yung nagsimula. Okay? So makikita mo, biglang nag-uptick yung accomplishment. At ang nakakayanig doon, out of the 8,000 flood control projects, 421 are ghost projects. Grabe. More than pa na siguro. Looking at it, nobody's saying, may ilan silang tiningnan, hanggang ngayon. Kaya nga parati kong sinasabi, ano ba yan? Ano ba yan? 90 plus days na. Ang ghost projects, wala kang kailangang ipreba. Kailangan mo lang tingnan, nag-allocate ka dyan, nag-release ng pondo, may tumanggap ng pondo, walang proyekto. Bakit hindi nila makasuhan yun? Low-hanging fruit yun. So, makikita mo, itong ginagawa ng ICI, itong mga panggulo lang yung ICI mga kababayan. investigasyon, wala lang, para lang pakita na yung kagustuhan niya, na ako nga mismo ang nagsabi ng corruption na yan. Budol. Pambubudol na naman. Bakit niyo naman sinasabing kasama ako? Mr. President, sino ba ang pumirma ng budget? Sino ba nagre-release? Hindi naman si Juan de la Cruz. Hindi ba ang Office of the President? So, yung for further release na pinanggalingan ng impeachment. For later release. Ng pondo para sa impeachment. Oo, merong hindi rinelease. Pero hanggang ngayon, may rinirelease dyan sa FRL.
So, hindi ko maintindihan kung bakit patuloy na lamang ang panluloko na ginagawa. Hindi naman ho ang Pilipino tanga. Klarado Sila sa ang amin tanga. na may kumita at may yumaman May at yumaman. may namumuhay na sobrang rangya na hindi man lang tiningnan anong mang epekto nito sa Pilipinas, sa bansa. Kaya ka nga public servant ang napakauna sa iyo dapat ay ang constituent mo. Kaya Siya ang siniserbihan eh. Buhay hari sa palasyo, mga kababayan. Public will serve me. Hindi siya public servant. Pero siya ang dapat pagsilbihan. ka nga may mandato dahil meron kang obligasyon na ibalik sa nagbabayad ng buwis. Hindi ko maintindihan kung Hindi bakit ko hindi nila maintindihan yan. maintindihan. Mga bangag kasi. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post comments below.